King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 10:17. Battlefield ng tatlong lalawigan. Nang si Zhao Fang, ang Ninth Prince, at ang kumpanya ay lumitaw sa kabilang teleportation stage, ang lahat ay nakaupo sa lumilipad na nagninangas na karwahe ni Zhao Fang at sumakay sa kalangitan. 8 ang pinakamataas na kapasidad ng lumilipad na nagninangas na karo. Tingnan mo, yun. Ang halaga ng lumilipad na makina ay dapat na medyo mataas. Ang spiritual palace na ito ay mas magulo pa kaysa sa nauna. Si Zhao Fang at ang kumpanyang lumilipad sa langit ay nakaakit ng maraming tingin, at ilang dosenang mga figure ang agad na sumunod sa kanilang likuran. Malamig na tumawa si Sacred Lord Kang Qiyong at pinakawalan ang kanyang Sacred Lord Aura. Boom! Ang dugo sa loob ng ilang dosenang figure ay nanginginig habang ang pinakamataas na aura na ito ay nagtulak sa kanila pabalik. Sacred Lord. Wala ng pag-asa. Maraming tao ang umalis, ngunit may ilang mga matako na tingin pa rin ang natitira matapos makita na may 8 tao sa lumilipad na karo. Zhao Fang, ang lumilipad na makina na ito ay napakahusay. Ang Old Ying ay may ekspresyon na nagpupuri. Ang lumilipad na kabayo na ginamit nila ay walang halaga kung ihahambing dito. Ang mga lumilipad na kabayo ay nangangailangan ng pahinga, at nang walang isang beast tamer, maaaring mangyari ang mga aksidente sa mahabang paglalakbay na mahirap lutasin. Ito ay na-upgrade ng isang blacksmith array master sa Chen Province. Sagot ni Ji Tianming, na madalas magsalita. Ang little friend na si Zhao Fang ay talagang mabangis at malakas tulad ng mga chismis. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ng Sacred Lord Kang Qiyong. Siya ay ipinadala ng mga imperial upang protektahan ang Ninth Prince. Siyempre, marami din siyang kasama. Gayunpaman, may malaking pagkakaiba sa pagitan nila at ng grupo ni Sacred Lord Black Shark. Sa pagkakataong ito, kung hindi dahil kay Zhao Fang, lahat sila ay namatay sa loob ng bulwagan. Zhao Fang, paano mo kami nahanap? Tinanong ni Old Ying kung ano ang pinagtataka niya. Hinarang ng array ang lahat ng tunog, kapangyarihan, at spiritual senses. Nang matrap sila sa loob, walang nakapasok. Ito. Isang parisukat na gintong token na may nakalagay na dragon ang lumitaw sa kamay ni Zhao Fang. Imperial Sky Token. Agad na naunawaan ni Old Ying at Sacred Lord Kang Qiyong. Bagamat ang Imperial Sky Token ay sumisimbolo sa katayuan ng isang imperial, mayroon itong ibang kakayahan. Upang madagdagan ang kapangyarihan ng Draconic Providence ng nagsusuot. Mayroon pa ring kaunting Draconic Providence ng Ninth Prince sa loob ng Imperial Sky Token. Dati, ang Ninth Prince ay umaasa sa kanyang Draconic Providence para lumaban, kaya kitang-kita niya ang Imperial Sky Token sa hindi kalayuan. Gayunpaman, nagulat ang dalawa sa katotohanan na ibinigay ng Ninth Prince ang kanyang Imperial Sky Token kay Zhao Fang. Marahil ito ay karma. Sino ang gustong pumatay sa Crown Prince? Tanong ni Emperor Ghost Scales. Para sa kanya, ang Crown Prince ang taong may pinakamarangal na pagkakakilanlan na nakita niya. Wala kaming bakas. Malungkot ang ekspresyon ng Old Ying. Ang mga mamamatay tao ay responsable lamang sa pagkuha ng mga misyon at pagtatapos ng mga target. Wala silang pakialam sa anumang bagay. Sa makatuwid, kahit na nanalo ang kanilang mga target at naiwan ang ilan sa kanila na buhay, hindi sila makakakuha ng anumang impormasyon. Bagamat pinaplano nilang iulat ito pagdating nila sa kanilang destinasyon, malamang na wala silang malalaman. Zhao Fang, ang huling hintol natin ay nasa teritoryo ng Tai family. Babala ng Old Ying. Bukod sa Emperor Ghost Scales, alam ng lahat ng naruroon ang tungkol sa awayan sa pagitan ni Zhao Fang at ng Tai family. Gayunpaman, wala silang magagawa tungkol dito. Ang Tai family ang pangunahing lugar kung saan umaatake ang mga hindi tao. Binabantayan ng Sacred King Feather Spirit ang lugar, at kailangan muna nilang pumunta doon. Brother Zhao, walang gagawin sa iyo ang Tai family. Agad na tumayo ang Ninth Prince. Sa kasalukuyang pagkakakilanlan ng Ninth Prince, ang Tai family ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anuman kay Zhao Fang, kahit nasa ibabaw. May mga dalubhasa at puwersa ng bawat uri sa daan. Karamihan sa kanila ay sumama sa mga frontline upang magtipon ng mga battle point at ipagpalit ang mga ito para sa mahalagang mga mapagkukunan. Ang ilan ay narito dahil sila ay uhaw sa dugo o nais na makakuha ng higit pang karanasan. Makalipas ang mga 10 araw, dumating ang grupo sa harap ng isang malaki,
nakamamanghang ginto at pulang palasyo. Isang mabangis na aura ng pagpatay ang bumalot sa kanila, isang grupo ng mga tao ang magpapatrolya sa paligid ng ginto at pulang palasyo sa bawat 10 metro. Naglabas ng token ang Ninth Prince at ipinakita ito sa mga nagbabantay sa lungsod. Pinangunahan ng mga gwardya na ito ang kanilang grupo papasok sa palasyo. Matapos silang pangunahan ng 3 magkakaibang grupo, sa wakas ay dumating sa pinakasentro ang Ninth Prince at ang kumpanya. "Hintayin mo ako sa labas," sabi ng Ninth Prince sa iba. "Bukod sa Sacred Lord Kang Kyong, walang ibang may karapatang pumasok. Sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa sitwasyon ng Great Gun Lord Dynasty." Biglang sabi ni Old Ying. Ang iba ay walang magawa, at mabuti para sa kanila na malaman kung paano nangyayari ang digmaan. Ang kalahati ng lugar sa 3 probinsya ay bumagsak. 1,000,000 milya ang layo mula sa amin ay ang tanggulan ng mga hindi tao. Sabi ni Old Ying sa mataimtim na tono. Nagbago ang ekspresyon ng lahat matapos marinig ang sinabi ni Old Ying, at tumingin sila sa harapan. Ang digmaan sa pagitan ng 2 Lord Dynasties ay tumagal ng higit sa 1 taon, at kahit na ang Great Gun Lord Dynasty ay nagawang ibalik ang kanilang unang kawalan, wala silang kakayahang bawiin ang lupang nawala sa kanila. Dahil ang isang bahagi ng 3 probinsyang iyon ay bumagsak, ang digmaan ay pangunahing nakabatay sa 3 lalawigang ito. Ang 3 probinsyang ito ay Ling Province, kung saan nakabase ang Tai family, Shuang Province, kung saan nakabase ang pamilya Yu, at Lan Province, kung saan namuno ang palasyo ni Grand Duke Lan. Lan Province, Grand Duke Lan's Palace. Tanong ni Zhao Feng. Tama iyan. Ang palasyo ni Grand Duke Lan ay isa sa mga puwersang sumusuporta sa kamahalan. Ang Old Ying ay may tame time na tono. Sa paglilitis sa Crown Prince, si Su Qingling ay nagmula sa Grand Duke Lan's Palace. Ang Lan Province ang pinakamahinang lalawigan sa 3. Saan tayo itatalaga? Tanong ni Ji Wuya. Maghintay. Isang salita ang sinabi ni Old Ying. Naunawaan ng lahat na malalaman lamang nila ang resulta pagkatapos lumabas ang Ninth Prince at Sacred Lord Kang Kyong. Para sa kanila, ang pinakamagandang pagpipilian ay kung pupunta sila sa probinsya ng Yu family dahil nasa iisang panig sila ngayon. Bagamat suportado ng Lan Province ang Ninth Prince, medyo mahina ang kabuuang lakas ng Lan Province, at hindi sila ang kalaban ng mga hindi tao. Hindi magandang lugar para sa Ninth Prince na magpakita ng magagandang resulta. Para naman sa Ling Province, sinuportahan nila ang 4th Prince, at ang Tai family ay may kakaibang relasyon kay Zhao Feng, kaya ayaw ni Zhao Feng na manatili sa Ling Province. Higit pa rito, hindi alam ni Zhao Feng kung saang probinsya naruroon ang mga miyembro ng Ocean Smoke Pavilion. Ano yan? Tumingin si Jilan sa malayo. Sa pinakagitna ng bulwagan ay may mga hanay ng pulang tablang bato na 100 metro ang taas. Tila bumubula ang dugo mula sa kanila, at hindi mabilang na mga pangalan ang nakasulat sa kanilang lahat habang kumukurap ang gintong liwanag. Iyan ang Warboard Rangkang. Ang nangungunang 5,000 tao na may pinakamaraming war point sa Ling Province ay ipapakita sa Warboard Rangkangs. Paliwanag ni Old Ying. Ang Warboard Rangkang ay upang hikayatin ang mga sundalo ng Great Gun Lord Dynasty na pumatay ng mas maraming kaaway at maging mas matapang. Ito rin ay isang pagpapakita ng kaluwalhatian at lakas. Ang mga punto ng digmaan na ito ay hindi bababa kahit na ginamit ang mga ito upang bumili ng mga mapagkukunan. Tila, pagkatapos ng digmaan, ang mga nasa pinakamataas na 100 ay makakakuha ng mga natatanging gantimpala. Nilaybot ng mga mata ni Zhao Feng ang Warboard Rangkang at nakita ang ilang pamilyar na pangalan, tulad ng Xuan Yuanwen, Tai Lingyon, at Sacred Lord 10,000 Lightning. Sa kanila, sina Xuan Yuanwen at Tai Lingyon ay nasa ika-100 na pwesto habang ang Sacred Lord 10,000 Lightning ay nasa top 50. Siyempre, napagtanto ni Zhao Feng na walang anumang late-stage na Mystic Light Realms sa Warboard Rangkang, higit pa sa isang Sacred King. Huwag maliitin ang mga puntong ito ng digmaan. Ngayong nais ng Great Gun Lord Dynasty na mabilis na maibalik ang takbo, ang pambihira at kahalagahan ng ilang mga gantimpala na mabibili mo ay lumampas sa iyong imahinasyon. Alam ng Old Ying na ang mga taong sumunod kay Zhao Feng dito ay papasok din sa larangan ng digmaan at papatayin ang mga kaaway, kaya ginamit niya ito para hikayatin sila. Sa sandaling ito, ang Ninth Prince at Sacred Lord Kang Kyong ay lumabas mula sa Golden Red na palasyo.
Aalis tayo bukas, sabi ng Ninth Prince. Masasabi ni na Old Ying at Zhao Feng mula sa tono ng Ninth Prince na ang kanilang destinasyon ay dapat na Lan Province. Kung nakita ng Ninth Prince ang Sacred King Feather Spirit, malamang na ipinadala sila sa Shuang Province, na pinakaangkop sa Ninth Prince. Ito ay malinaw na ang Ninth Prince ay dapat na nakilala sa halip na ilang mataas na antas ng Tai family. Bilang isang puwersang sumuporta sa Fourth Prince, nais ng Tai family na pigilan ang Ninth Prince na magkaroon ng malalaking tagumpay, kaya malinaw na ipinadala siya sa Lan Province. Bukod doon, ang Lan Province at lalawigan ng Shuang ay nasa magkabilang panig ng Ling Province. Nangangahulugan ito na ang kabuuang lakas ng Ninth Prince ay nahati. Pagkatapos ng lahat, ang balita tungkol sa Eighth Prince na sumusuporta sa Crown Prince ay kumalat sa buong mataas na antas ng maraming puwersa. Sumama ka sa akin. Sinundan ng lahat si Sacred Lord Kang Qiyong sa isang side hall na walang natira. Gayunpaman, isang tao ang dumating sa sandaling pumasok si Zhao Feng sa hall. Pagbati, Kamahalan Crown Prince. Yumukod ang bagong dating sa Ninth Prince. Iniimbitahan ka ni Zhao Feng, ang Grand Elder ng Tai family. Kinausap ng tao si Zhao Feng. Kinailangan ni Zhao Feng na humanga kung gaano kabilas ang mga aksyon ng Tai family. Ang balita tungkol sa pagsunod niya sa Ninth Prince ay malamang na kumalat na sa buong itaas na antas ng Tai family. Gayunpaman, dahil ang Ling Province ay teritoryo ng Tai family, ang hindi pagpunta ni Zhao Feng ay magpapalala lamang sa sitwasyon. Zhao Feng, sasama ako sa iyo. Agad na sabi ng Ninth Prince. Hindi niya inaasahan na ang Tai family ay magiging matigas ang ulo kay Zhao Feng. Sa sandaling dumating sila, kumilos ang Tai family. Higit pa rito, sa pagkakataong ito ay isang taong may higit na kapangyarihan sa Tai family. Hindi na kailangan. Tinanggihan ni Zhao Feng ang mabuting hangarin ng Ninth Prince. Pakiusap, sa ganitong paraan. Ang tao mula sa Tai family ay lumipad sa hangin kasama si Zhao Feng sa likod niya. Sa pangunguna sa kanya ng taong ito, dumating si Zhao Feng sa inner hall sa likod ng main hall. Pagkarating, umatras ang miyembro ng Tai family. Pasok ka. Isang matandang boses ang tumunog, at ito ay nagpalundag sa puso ni Zhao Feng. Bagamat kalmado ang boses na ito, nag-init ang katawan ni Zhao Feng nang magsimulang manginig ang kanyang bloodline. Masasabi ng isa na ang may-ari ng boses na ito ay hindi simple. Pagkatapos ay pumasok si Zhao Feng sa ginto at pulang bulwagan. Dalawang figure lang ang nasa loob ng bulwagan. Ang isa ay nakasuot ng puting damit at may pulang buhok. Napakahina ng kanyang aura, para siyang may katawan ng isang mortal. Sa kabilang banda, ang kabilang figure ay nagliwanag sa mga mata ni Zhao Feng. Isa itong matangkad na babae na may nakamamanghang mukha sa pula. Siya ay may isang pares ng mga mata na maaaring makaakit ng kaluluwa ng isang tao, at siya ay kasalukuyang nakangiti habang ini-inspection si Zhao Feng. Maupo ka, sabi ng matanda na nakaputi na may mahinang ngiti. Pwede ko bang malaman kung bakit gusto ni Senior na pumunta dito si Junior? Naramdaman ni Zhao Feng na iba ang mga bagay sa inaasahan niya. Nakaramdam din siya ng ilang nakatagong aura sa loob ng bulwagan. Sana ay hindi isa puso ni Little Friend Zhao ang ginawa ng Tai family noon. Umupo ang matanda na nakasuot ng puting damit at sinabing, "Siyempre hindi. Walang ginawa ang Tai family sa Junior na ito." Ang ekspresyon ni Zhao Feng ay nanatiling pareho. Nang marinig iyon, tumawa ang matanda na nakasuot ng puting damit. Mayroon bang hindi pagkakaunawaan ang Little Friend Zhao tungkol sa Tai family? Dahan-daang tanong ng matanda na nakasuot ng puting damit. Halatang tinatanong niya ang dahilan kung bakit ayaw sumali ni Zhao Feng sa Tai family. Dahil sa saloobin ng Grand Elder ng Tai family, hindi komportable si Zhao Feng. Pagkatapos ng lahat, sa nakaraan, ang mga tao ng Tai family ay nagbigay kay Zhao Feng ng pakiramdam na sila ay napakalakas. Siyempre wala. Ang Tai family ay nagbabantay sa hilagang kanlurang hangganan laban sa mga hindi tao. Lubos na hinahangaan ng Junior na ito ang katotohanan ito. Nagbigay ng magalang na tugon si Zhao Feng. Hahaha, hinahangaan din ng nakababatang henerasyon ng Tai family ang pagganap ni Little Friend Zhao sa paglilitis ng Crown Prince. Nakangiting sabi ng matanda na nakasuot ng puting damit. Ito ang apo ko, si Tai Hangling. Noon pa man ay gusto na niyang makilala ang Little Friend Zhao, at sa wakas ay magagawa na niya ito ngayon.
Ang napakarilag na babae ay agad na naglakad pasulong matapos magsalita ang matanda na nakasuot ng puti. King of Gods, Kabanata 10:18. Sa kabila ng sarili. Ito ang apo ko, si Tai Hangling. Noon pa man ay gusto na niyang makilala ang little friend Zhao, at sa wakas ay magagawa na niya ito ngayon. Ang napakarilag na babae ay agad na naglakad pasulong matapos magsalita ang matanda na nakasuot ng puti. Ako si Tai Hangling, at may pribilehiyo akong makilala si Young Sir Zhao. Narinig ang boses ni Tai Hangling, at yumuko siya. Ang kanyang saganang suso ay malapit ng lumundag palabas, at nagbigay siya ng isang mahinang ngiti habang ini-inspeksyon si Zhao Fang. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Fang, at tumingin siya sa matanda na nakasuot ng puting damit. Sa pagkakataong ito, ibang-iba na ang ugali ng Tai family sa dati, at hindi pa nila nababanggit ang perpektong Blood Devil Son bloodline niya. Hindi alam ni Zhao Fang kung ano ang intensyon ng Tai family. Matagal nang narinig ni Hangling ang mga kwento ni Young Sir Zhao, at talagang gwapo at malakas si Young Sir Zhao gaya ng sinasabi ng mga kwento. Nagsimulang magsalita si Tai Hangling. Sa totoo lang, pinaplano ng Tai family na gamitin siya para itali si Zhao Fang sa kanila ng kasal. Si Tai Hangling ang numero 1 kagandahan ng Tai family, at marami siyang kasunod na lalaki mula sa lahat ng 8 big families, ngunit hindi niya nagustuhan ang alinman sa kanila. Ang Tai family ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa pagpapakita ni Zhao Fang sa paglilitis sa Crown Prince. Nakaisip pa nga ang kanyang lolo na pakasalan siya ni Zhao Fang. Malinaw na dumating si Tai Hangling sa pagkakataong ito upang makita ang kanyang magiging asawa. Gusto niyang makita kung ano ang pagkakaiba ng lalaking ito na may perpektong Blood Devil Son bloodline kumpara sa iba pang mga henyo ng Tai family. Kung ang tanging mayroon kay Zhao Fang ay ang bloodline ngunit walang silbi sa lahat ng aspeto, hindi siya papayag. Gayunpaman, nang makita ang kalmadong saloobin ni Zhao Fang, gwapong mukha, at malamig na mga mata, ang puso ni Tai Hangling ay kumandat. Narinig ko rin na ang Young Sir Zhao ay isa lamang emperor ngunit may kapangyarihang labanan ng isang maagang yugto ng Mystic Light Realm. Maaari ko bang malaman kung masasaksihan ko ang gwapo ni Young Sir Zhao? Nang makitang matagal nang hindi nagsalita si Zhao Fang, naisip ni Tai Hangling na nasilaw niya si Zhao Fang at nagbigay ng kumpiyansa ng ngiti. Lubhang nasiyahan siya sa bloodline, hitsura, at pagpapakita ni Zhao Fang. Ngayon ay gusto niyang makita kung si Zhao Fang ay talagang kasing lakas ng sinabi ng mga chismis. Napakaganda at napakaganda ni Lady Hangling. Nagawa mong maging isang quasi-sacred lord sa murang edad. Iyan ay isang bagay na hindi ko maihahambing. Pinaikit ni Zhao Fang ang kanyang mga mata habang sinisiyasat niya ang babaeng ito. Sa mga tuntunin ng bloodline, maaaring mas malakas pa siya kaysa kay Tai Lingyon. Kung bakit hindi siya lumahok sa paglilitis ng Crown Prince, marahil ay nabigo siyang makuha ang partikular na lugar na gusto niya. Hahaha, hindi kailangang magpakumbaba ang little friend Zhao. Napakamapagkompetensya ang apo ko, bakit hindi nagpapakita si little friend sa kanya ng isang galaw o dalawa? Tumawa ang nakaputing nakasuot na elder, at ang pagdagsa ng Sacred Lord level magnificent power ay sumalubong kay Zhao Fang at Tai Hangling. Shua! Nag-iba ang senaryo sa harapan nila, at nakarating sila sa ibang dimensyon habang ang isang mainit na aura ay tumama sa kanila. Sa harap nila ay isang lugar na gawa sa lava at hindi mabilang na mga bulkan. May bulkan pang ang bumubuga ng lava sa di kalayuan. Bahagyang nagulat si Zhao Fang. Ang little world na ito ay malapit sa isang tunay na dimensyon at nagbigay sa iba ng makatutuhanang pakiramdam. Inilibot ng mga mata ni Zhao Fang ang lugar at nalaman na ang dimensyong ito ay may mga elemento ng tubig, apoy, at lupa. Senior, wala ka namang balak na mag-away kami ng apo mo dito diba? Si Zhao Fang ay walang magawa. Dinala ng matanda na nakasuot ng puting damit si Zhao Fang sa kanyang munting mundo nang hindi man lang hinihingi ang kanyang opinyon, ngunit walang magagawa si Zhao Fang. First time kong makita si Young Sir Zhao. Hindi namin gustong masira ang aming relasyon. Paano kung 3 suntok lang ang palitan natin? Tanong ni Tai Hangling. Interesado siya sa perpektong bloodline ng Blood Devil Son, at bagay sa kanya ang kasalukuyang ugali ni Zhao Fang. Ito ay napakabihira. Sapat na ang 3 galaw para makita ang tunay na lakas ni Zhao Fang. 3 galaw lang. Hindi kailangang maging magalang si little friend Zhao. Sabi ng matanda na nakasuot ng puting damit sa malakas na tono.
Sa totoo lang, pinipilit niya si Zhao Feng na ipakita ang kanyang lakas sa pagkakataong ito para masaksihan din ito ng upper echelon ng Tai family. Saka lang nila malalaman kung sulit ang kasal na Tai Handling kay Zhao Feng o hindi. Pagkatapos ng lahat, hindi nagustuhan ni Zhao Feng ang Tai family, at ang pagkakataon na talagang sumali siya ay medyo mababa. Makakamit lang nila ang pangalawang pinakamahusay at hayaan si Zhao Feng na mag-iwan ng ilang binhi para sa Tai family. Gayunpaman, hindi magiging interesado si Zhao Feng sa mga normal na babae. Sige, 3 galaw. Tumanggo si Zhao Feng. Sa susunod na saglit, ginamit ni Zhao Feng ang Lightning Wings Flying Technique at inilipat ang Golden Kun Sacred Lightning Body habang sumusugod siya patungo kay Tai Handling at sumuntok. Kung 3 galaw lang ito, si Zhao Feng ang manggaguna at mabilis itong tatapusin. Alam ni Zhao Feng na gustong makita ng matanda na nakasuot ng puting damit ang kanyang tunay na lakas, kaya hindi siya nang ahas na maliitin si Tai Handling. Gayunpaman, hindi niya maaaring gamitin ang kanyang eye bloodline kung hindi ay ang matanda na nakasuot ng puting damit at ang iba pa mula sa Tai family na nagtatago ay hindi masiyahan at lalong magpapagulo sa sitwasyon. Hanggat nakapasa siya sa yugtong ito sa ngayon, makakaalis si Zhao Feng kasama ang 9th Prince upang pumunta sa Land Province kinabukasan at ganap na umalis sa Tai family. Sa hinaharap, sisikapin ni Zhao Feng ang kanyang makakaya na huwag pumunta sa Ling Province maliban kung siya ay sapat na malakas o maliban kung ang kanyang puwersa ay nasa antas na ang Tai family ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anuman sa kanya. Boom! Isang malakas na pisikal na puwersa ang sumanib sa Fire of Wind Lightning at sumabog mula sa mga kamao ni Zhao Feng. Ding! Pang! 2 dugong pula na curved blade ang lumitaw sa mga kamay ni Tai Handling at hinaranggan ang Sacred Lightning Dominating Fist ni Zhao Feng. Talagang naiinip si Young Sir Zhao. Ang sexy na boses ni Tai Handling ay tumunog sa tabi ni Zhao Feng. Hindi siya nasisiyahan na gusto ni Zhao Feng na tapusin ang laban na ito sa lalong madaling panahon. Anong kapangyarihan? Bulalas ni Zhao Feng sa kanyang puso. Alam niya na, para magamit ang bloodline ng Blood Devil Son, ang mga miyembro ng Tai family ay kailangang magsanay ng mga diskarte sa pagpapalakas ng katawan. Gayunpaman, ang kapangyarihan ni Tai Handling ay mas malakas kaysa kay Tai Lingyun sa panahon ng paglilitis sa Crown Prince. Boom! Ang bloodline sa loob ng katawan ni Tai Handling ay biglang sumabog at naging sanhi ng kanyang masamang pulang buhok na umihip sa hangin. Lumitaw din sa kanyang balat ang isang malasalaming pulang kulay, na tila isa siyang gawa ng sining. Bam! Napaatras si Zhao Feng, at isang maapoy na sensasyon ang bomb-alot sa kanyang Sacred Lightning Body. Sa sandaling ito, lumutang si Tai Handling sa hangin at napaliligiran ng nagniningas na apoy, na para bang isa siyang diyosa ng apoy, matikas at marangal. Whoosh! Boom! Ang ginto at asol na figure ni Zhao Feng ay naglabas ng isang bola ng apoy na nagkulay sa kanyang katawan ng kulay ng sariwang dugo, at isang pares ng mga pakpak ng kidlat ang nakaunat sa kanyang likuran na para bang ang mga ito ay ang walang kamatayang mga pakpak ng apoy ng isang golden crow. Isang malakas at nagniningas na aura ang bumuo ng isang putok na tumama sa bawat direksyon. Nagsimulang manginig ang lava sa ibaba. Boom! 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 Ang mga pagsabog ay umalangaw mula sa hindi mabilang na mga bulkan, at isang surge ng lava ang bumaril, na naging sanhi ng pagkapula at pag-iinit ng mundo. Ang perpektong bloodline ng Blood Devil Son. Siniyasat ng mga mata ni Tai Handling si Zhao Feng, at mahinang nanginig ang kanyang puso. Ang bloodline ni Zhao Feng ay nagbigay sa kanya ng isang pakiramdam na gusto niyang tumayo sa tabi niya. Young Sir Zhao, oras ko na para umatake ngayon. Sigaw ni Tai Handling habang winawagayway ang kulay dugong curved blade sa kanyang mga kamay. Blood Demon Scarlet Moon. Gumamit si Tai Handling ng malalim na pamamaraan ng paggalaw upang agad nalapitan si Zhao Feng. Pagkatapos ay hiniwa niya at lumikha ng nagniningas na eskarlato pulang kurbadong buwan na bumaril patungo kay Zhao Feng. Sa isang iglap, ang lahat ng kapangyarihan ng apoy sa malapit ay tila sinipsip upang madagdagan ang lakas ng pag-ataking ito. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zhao Feng nang muling tumaas ang apoy sa kanyang katawan. Isang harang na gawa sa kanyang Scarlet Lightning ang lumitaw sa kanyang harapan. Kasabay nito, nagsimulang sumunog at umikot ang kakaibang araw na pulang dugo sa likod ni Zhao Feng. Ang apoy ay nagsimulang dahan-dahang magtipon mula sa lupa at langit, na nagpapataas ng kapangyarihan ng linya ng dugo ni Zhao Feng. Napakalakas ng kakayahang sumipsip ng apoy.
Nagningning ang mga mata ni Tai Hanling. Ang rate ng pagsipsip mula sa bloodline ni Zhao Feng ay mas malakas kaysa sa kanya. Pang! Boom! Isang kulay dugong alon ang sumabog. Whoosh! Sa susunod na sandali, isang figure ang lumabas mula sa gitna ng pagsabog. Boom! Ang katawan ni Zhao Feng ay nag-iwan ng bulaklak ng apoy habang siya ay lumitaw sa tabi ni Tai Hanling sa isang iglap. Ito ang Blood Devil Charge. Tiningnan ni Tai Hanling ang kasalukuyang kalagayan ni Zhao Feng. Nag-aapoy ang apoy sa kanyang katawan, at naglalabas ito ng mga pagsabog sa bawat sandali. Ang lihim na pamamaraan na ito na ginamit sa pakikipagtulungan sa bloodline ng Blood Devil Son ay ang Blood Devil Charge. Pang! Ang Blood Devil Charge, bilang karagdagan sa Lightning Wings Spatial Flash, ay bumaril patungo sa Tai Hanling. Boom! Isang pulang figure ang hinampad sa lava sa ibaba. Boom! Biglang sumingit si Tai Hanling. Sa sandaling ito, kalahati ng kanyang mga damit ay nawasak, na nagpapakita ng isang walang kamalamali na katawan. Ang kanyang pares ng jade legs ay sapat na para mabaliw ang sinumang lalaki. Hanling, tumigil ka. Biglang tumawag ang nakaputing nakasuot na elder, at ang kapangyarihan ng Little World ay bumaba kay Tai Hanling, na agad na pinigilan ang kanyang bloodline na kapangyarihan. Salamat, Young Sir Zhao, sa pagtuturo sa akin. Hinahangaan ko ang iyong lakas. Hindi nagtagal ay kumalma si Tai Hanling at nagbigay ng mahinang ngiti nang pigilan siya ng kanyang lolo. Ang pagtaas ng bilis ni Zhao Feng sa dulo ay nabigla sa kanya, ngunit hindi niya akalain na matatalo siya ni Zhao Feng. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay umabot sa pinakamababang pangangailangan ng kanyang magiging asawa. Ang lakas ng little friend Zhao ay talagang nagbukas ng aking mga mata. Tumawa ang matanda na nakasuot ng puting damit. Nabalitaan lang niya na natutunan ni Zhao Feng ang Blood Devil Charge habang nakikipag-away kay Tai Lingyon, ngunit hindi iyon sapat para maniwala siya. Ngayong nakita na niya ito ng personal, lubusang naniwala ang matanda na nakasuot ng puting damit, at labis siyang nasasabik. Ang kapangyarihan ng isang eye bloodline na maaaring magnakaw ng lihim na diskarte ng isang kalaban sa isang palitan lamang ay tiyak na hindi mas mahina kaysa sa perpektong Blood Devil Son bloodline. Higit pa rito, nakita rin ng matanda na nakasuot ng puting damit na si Zhao Feng ay may mahusay na kontrol sa kanyang bloodline ng Blood Devil Son at may mga anino ng mga diskarte ng Tai family. Marahil ay may iba pa siyang natutunan sa pakikipaglaban kay Tai Lingyon. Higit pa rito, kahit na si Zhao Feng ay nagkaroon lamang ng kaunting bentahe laban kay Tai Hanling, hindi pa niya nagamit ang kanyang eye bloodline. Kung ginamit ni Zhao Feng ang kanyang eye bloodline, na mas malakas pa, ang sitwasyon ay magiging ibang-iba. Nagsimulang maglaho ang mundo sa kanilang paligid, at bumalik sila sa bulwagan na kinaroroonan nila ilang sandali ang nakalipas. Ang mga nakatagong aura sa loob ng bulwagan ay nagulat lahat at nagsimulang magpadala ng mga mensahe sa isa't isa. Hindi, naging madali sa akin si Lady Tai Hanling dahil nakita niya na isa lang akong emperor. Si Zhao Feng ay lubos na gumagalang sa papuri ng matanda na nakasuot ng puting damit. Hindi na mag-aalala ang matandang ito. Tumawa ang matanda na nakasuot ng puting damit, at lumundag ang puso ni Zhao Feng. Pakiramdam niya ay may masamang mangyayari sa sinabi ng matanda na nakasuot ng puting damit. Pinaplano ng matandang ito na ay experience ni Hanling ang larangan ng digmaan, kaya ipaubaya ko siya sa little friend. Sabi ng matanda na nakasuot ng puting damit na may maamong ngiti. King of Gods, Kabanata 10:19. Pambihirang pagpapalakas ng katawan. Pinaplano ng matandang ito na ay experience ni Hanling ang larangan ng digmaan, kaya ipaubaya ko siya sa little friend. Sabi ng matanda na nakasuot ng puting damit na may maamong ngiti. Ang larangan ng digmaan ay lubhang mapanganib. Ang junior na ito ay walang silbi at malamang na hindi mapoprotektahan si Lady Hanling. Nagulat si Zhao Feng nang sa wakas ay naunawaan niya ang intensyon ng matanda na nakasuot ng puting damit. Kung mananatili si Tai Hanling sa tabi niya, mas magiging komplikado ang sitwasyon sa pagitan niya at ng Tai family. Kung may aksidente talagang nangyari kay Tai Hanling, hinding-hindi makakatakas si Zhao Feng sa Tai family. Ayaw na ba sa akin ni Young Sir Zhao? Si Tai Hanling ay may mapaglarong ngiti habang nakatingin kay Zhao Feng. Munting kaibigan Zhao, huwag kang magpakumbaba. Aayusin natin ng ganito. Nakangiting sabi ng matanda na nakasuot ng puting damit, at nagbago ang ekspresyon ni Zhao Feng.
Ang mga aksyon ng Grand Elder ng Tai family ay nagpaalala kay Zhao Feng ng Flooding Lake City's Lord mula sa Azure Flower Continent. Gayunpaman, malinaw niyang nakikita na walang magiging resulta kung lalabanan niya ang Grand Elder ng Tai family. Gusto lang ng Tai family na isama sa akin si Tai Hongling. Kung lubusan ko lang siyang papansinin, naniniwala ako na si Tai Hongling ay magsisimulang hindi ako magugustuhan. Nag-isip ng plano si Zhao Feng. Hanggat sinimulan ni Tai Hongling na hindi gusto si Zhao Feng, pagkatapos ang lahat ng kalokohang ito ay matatapos. Sa huli, hindi na nagsalita pa si Zhao Feng at hayaan ang sitwasyon na magpasya ng ganito. Nagsimulang lumitaw ang mga figure sa bulwagan pagkaalis ni Zhao Feng. Hongling, ano ang tingin mo kay Zhao Feng? Nakangiting tanong ng matanda na nakasuot ng puting damit. Lolo, hindi mo ba masasabi kung ano ang iniisip ko? Bahagyang namula ang mukha ni Tai Hongling nang magpakita siya ng mapagpasyang tingin. Hahaha, sabi ko na nga ba eh. Ang potensyal ni Zhao Feng ay tiyak na lampas sa anumang henyo sa Imperial Dao Rankings. Hindi na kailangan pang subukan siya. Boses ni Tai Hongnan. Sinabi ni Zhao Feng sa lahat ang lahat pagkatapos bumalik sa tinutuluyan ng Ninth Prince at ng kumpanya. Brother Zhao, maganda ito. Narinig ko na ang potensyal ni Tai Hongling ay hindi mas mahina kaysa kay Tai Lingyon, ngunit dahil ang senior ni Tai Lingyon ay may sobrang kapangyarihan sa Tai family, si Tai Hongling ay hindi nakakuha ng pwesto sa paglilitis sa Crown Prince. Masaya ang ekspresyon ng Old Ying habang agad niyang sinabi. Hahaha, bukod doon, medyo disente rin ang battle power ni Tai Hongling. Malaki ang maitutulong niya sa inyong lahat. Tumawa si Sacred Lord Kang Qiyong. Maraming mga henyo sa 8 big families at iba pang puwersa ang sinubukang habulin si Tai Hongling at hindi nagtagumpay, ngunit ngayon ay ibinibigay na lang siya ng Tai family kay Zhao Feng. Ito ay kakilakilabot sa paningin ng iba pang nakababatang henerasyon ni Great Gan. Tama, medyo disente ang battle power ni Tai Hongling. Pumayag din si Old Ying. Pagkatapos ay narinig ni Zhao Feng mula kay Old Ying na ang Sacred Lord Kang Qiyong ay ipinadala lamang dito upang protektahan ang Ninth Prince at hindi ito lalaban para sa kanya. Nangangahulugan ito na ang battle power ng Ninth Prince ay talagang napakababa, ngunit sa kabutihang palad, pagkatapos na dumating ang Ninth Prince sa Lan Province, makakapag-order na siya sa paligid ng mga puwersang sumusuporta sa kanya. Halimbawa, kung nasa Lan Province din ang mga miyembro ng Ocean Smoke Pavilion, maaaring ilipat sila ng Ninth Prince sa kanyang muog. Higit pa rito, nalaman din ni Zhao Feng kung ano ang pangunahing misyon ng Ninth Prince, ang pagkuha sa isang lungsod. Mahigit sa kalahati ng teritoryo sa 3 probinsya ang kinuha ng mga hindi tao, kaya't halatang kailangan nilang bawiin ito. Mas madaling ipagtanggol kaysa pag-atake, at halos lahat ng mga lungsod o kuta ay mayroong isang taong may kapangyarihang labanan ng isang Sacred Lord na nagtatanggol, na nangangahulugan na ang pag-atake ay magiging mas mahirap. Nangangahulugan ito na talagang magiging kapaki-pakinabang ang Tai Hongling. Kahit na siya ay isang quasi-Sacred Lord lamang, ang kanyang lakas ay maihahambing sa mga normal na Sacred Lords. Bagamat hindi siya maaaring manalo laban sa mga hindi tao na Sacred Lords, maaari niyang pigilan ang mga ito. Kinabukasan, sinundan ni Tai Hongling ang iba at nagtungo sa Lan Province. Hindi ba ito ang Crown Prince? Isang boses ang narinig bago umalis ang lahat sa palasyo. Oh, si 13th Prince na. Puno ng ngiti ang 9th Prince habang binabati. Sa tabi ng 13th Prince ay halos 100 o higit pang mga nasasakupan. Mayroon ding 5 kakaiba at makapangyarihang aura sa tabi ng 13th Prince. Narinig ko na ang kamahalan ay patungo sa Lan Province. Baka sa iisang battlefield tayo magkita. Sana alagaan mo ako. Tumawa ang 13th Prince. Nayanig ang puso ng lahat. Kitang-kita kung ano ang intensyon ng 13th Prince sa katotohanang alam na niya ang patutunguhan ng 9th Prince at sabay-sabay na pumunta rito. Siyempre, pareho tayong mga imperial at kailangan nating subukan ang lahat ng ating makakaya para mabawi ang nahulog na teritoryo ng Great Gan Lord Dynasty. Agad na sabi ng 9th Prince. Marami siyang natutunan pagkatapos maging Crown Prince. Kailangan niyang magsuot ng maskara sa harap ng ilang tao. Sana ay may ligtas na paglalakbay ang kamahalan. Sabi ng 13th Prince bago umalis. Ang lahat ay umupo sa lumilipad na nagninangas na karwahe at nagtungo sa Lan Province. Dahil may isang dagdag na tao, ang lumilipad na karo ay lubhang masikip.
Malinaw na sinubukan ni Tai Hanling na guluhin si Zhao Fang, ngunit pumasok si Zhao Fang sa pag-iisa at hindi tumugon. Napakalakas ng pagpipigil sa sarili ni Brother Zhao. Napabuntong hininga si Emperor Ghost Scales sa kanyang puso. Makalipas ang ilang dosenang araw, nakarating ang lahat sa Jabao City sa Lan Province. Kamahalan, iiwan ko ito sa iyo pagkatapos. Ang Sacred Lord na orihinal na nagbabantay sa lungsod na ito ay kinuha ang ilan sa kanyang malapit na mga subordinate at umalis, patungo sa War Hall sa Lan Province. Ang War Hall ay pareho sa kung saan sila tumuloy noong sila ay nasa Ling Province. Ito ang punong tanggapan ng labanan sa bawat lalawigan. Siyempre, ang War Hall sa Ling Province ang may pinakamakapangyarihan. Ang mga kapitan at kawal dito ay ayaw makitang umalis ang Sacred Lord na nagbabantay sa lungsod ng Jabao. Pagkatapos ng lahat, nakipaglaban sila kasama ang Sacred Lord sa loob ng 1 taon. Ang mga ranggo sa lungsod ay napakasimple. Nahati ito sa hanay ng general, mga kapitan, at mga sundalo. Ang general ay halatang 9th Prince. Ang mga kapitan ay karaniwang mga emperor o quasi-sacred lords. Ayon sa kanilang record sa digmaan, pagkatapos ay nahati sila sa 3 bituin, at kung mas maraming bituin ang isa, mas maraming sundalo ang maaari nilang pamunuan. Ang pinakamababang kinakailangan para maging isang sundalo ay ang True Spirit Realm. Sai, tapos na ang lahat. Paano makikipagdigma ang Crown Prince? Siya. Medyo tahimik. Bagamat ang Crown Prince ay walang Sacred Lords, dapat mayroong kahit ilang strategist. Tama iyan. Ang Moondragon City ay may 2 Sacred Lords. Sa hitsura nito, imposibleng sakupin natin ang lungsod. Sa halip, baka mawalan pa tayo ng isa. Marami sa mga kapitan at sundalo ay hindi masyadong nagtitiwala sa Crown Prince at may mga negatibong saloobin. Kinabukasan, ipinatawag ng 9th Prince ang mga kapitan para sa isang pulong upang makilala niya sila at malaman kung paano ang labanan. Bagamat ang mga kapitan ay hindi tiwala sa Crown Prince, hindi sila nagpakita ng anumang halatang palatandaan. Maraming kapitan ang naakit kay Tai Hanling nang pumasok sila sa bulwagan. Ang isang maliit na bilang ng mga kapitan ay malinaw na alam ang kanyang pagkakakilanlan at tumigil sa pag-iisip kung ano ang kanilang iniisip. Kasabay nito, na-curious sila kung bakit makakasama ni Tai Hanling ang 9th Prince. Ang pangunahing layunin ng Jabao City ay ang kunin ang Moondragon City. Ang Moondragon City ay mayroong 43 kapitan at 2 Sacred Lords. Sinabi ng isang 3-star captain sa 9th Prince at sa kumpanya kung ano ang sitwasyon nang magsimula ang pulong. Kung ikukumpara sa battle power ng Moondragon City, ang battle power ng Jabao City ay medyo hamina pagkatapos umalis ang orihinal na Sacred Lord at ilang quasi-sacred lords. Mayroon lamang silang 32 kapitan, at 4 lamang sa kanila ang 3-star na kapitan. Matapos malaman ang sitwasyon, nagtalaga ang 9th Prince ng 4 pang kapitan. Sila ay sina Old Ying, Zhao Fang, Emperor Ghost Scales, at Tai Hanling. Ayon sa mga patakaran, kailangan nilang lahat na magsimula bilang mga 1-star na kapitan at makakakuha lamang sila ng mas maraming bituin kung mapatunayang maganda ang kanilang mga resulta. Senior Ying, pakiusap-alagaan mo ako sa hinaharap. Lady Hanling, hindi ko akalain na muli kong masasaksihan ang iyong kakayahan. Ang iba pang mga kapitan ay nagsimulang bumati at makipag-ugnayan sa mga bagong kapitan. Ang mga bagong kapitan ay karaniwang ang pinakamalakas na kapangyarihang labanan na dinala ng isang prinsipe. Ilang sandali lang ay umabot na sila sa 3 bituin. Sa kanila, ang pinakatinatanggap ay si Tai Hanling. Gayunpaman, hindi pinansin ni Tai Hanling ang mga kapitan na ito at tumingin lamang kay Zhao Fang, na naging dahilan upang maging malungkot ang mga ekspresyon ng ilang kapitan. Pagkatapos ng pagpupulong, umalis si Zhao Fang at ang mga miyembro ng Ji family kasama ang Emperor Ghost Scales. Si Jilan at ang kumpanya ay maaaring maging mga kapitan din ayon sa kanilang lakas, ngunit sila ay napakabata pa, kaya medyo delikado para sa kanila na manguna sa iba. Higit pa rito, si Zhao Fang ang may pananagutan para sa kanilang kaligtasan, kaya silang 3 ay mapabilang sa kanyang grupo. Emperor Ghost Scales, magiging 3-star captain ka rin sa lalong madaling panahon. Umalma si Zhao Fang. Ang iba ay medyo malamig sa Emperor Ghost Scales sa pulong dahil hindi siya kilala. Agad na pumasok si Zhao Fang sa pag-iisa nang bumalik siya sa kanyang tirahan.
Isang multicolored honey ang lumitaw sa kamay ni Zhao Feng sa loob ng Misty Spatial World. Sa wakas ay maaari na akong itulak patungo sa ika-6 na antas ng Sacred Lightning Body ngayon. Si Zhao Feng ay nakatuon sa kanyang kaluluwa at ay bloodline pagkatapos ng paglilitis sa Crown Prince. Sinubukan din niyang bumuo ng kanyang Little World of Illusions. Ang lahat ay naging matatag na ngayon. Nagamit na rin ni Zhao Feng ang isang bahagi ng 100 Origin Sacred Honey bago ang paglilitis sa Crown Prince. Kung naubos niya ang isa pang bahagi ng napakabilis, mababawasan nito ang pagiging epektibo nito. Matagal nang tumigil si Zhao Feng para ma-maximize ang kapangyarihan nitong 100 Origin Sacred Honey. Pagkatapos maabot ng aking Sacred Lightning Body sa ika-6 na antas, magagawa kong kontrahin ang mga normal na Sacred Lords gamit ang aking katawan lamang. Ang ika-6 na antas ng Sacred Lightning Body ay tumutugma sa Sacred Lords. Ang ibig sabihin ng quasi-Sacred Lord ay ang kapangyarihan, layunin, o ilang aspeto ng isang tao ay maihahambing sa Mystic Light Realm Sacred Lords, ngunit hindi pa talaga sila nakakalusot. Ang lakas ni Zhao Feng ay nalampasan na ang antas ng isang quasi-Sacred Lord, ngunit kapag ang kanyang katawan ay umabot sa antas ng isang Mystic Light Realm, siya ay maituturing na isang tunay na quasi-Sacred Lord. Ininom ni Zhao Feng ang bahagi ng 100 Origin Sacred Honey. Agad niyang naramdaman ang isang dalisay at sagradong aura na kumakalat sa kanyang mga organo at paa, pagkatapos ay sa kanyang Crystal Core na dimensyon at sa kanyang Lightning Soul Body. Pakiramdam ni Zhao Feng ay parang umakyat ang kanyang buong katawan sa maikling sandali. Gayunpaman, ang pagiging epektibo ng bahaging ito ng 100 Origin Sacred Honey ay mas mahina kaysa sa unang pagkakataon na ginamit niya ito. Agad na sinimulan ni Zhao Feng na iikot ang kanyang Sacred Lightning Body. Ho! Weng! Weng! Ang kanyang katawan ay nagsimulang tumangkad, at ang gininto ang asol na liwanag ay kumislap sa kanyang katawan. Ang malalalim na linya ng kidlat ay kumikislap sa ibabaw ng kanyang katawan at paminsan-minsan ay naglalabas ng liwanag. Matapos ay circulate ang Sacred Lightning Body, dumb-oble ang kanyang engravings rate, at ang enerhiya ay ginamit upang pinuhin ang kanyang katawan. Sa pagkakataong ito, nagpasya si Zhao Feng na gamitin ang lahat ng 100 Origin Sacred Honey sa pagtaas ng kanyang estado ng pag-giral. Ipinikit ni Zhao Feng ang kanyang mga mata habang pinalibutan siya ng isang layer ng Fire of Wind Lightning. Weng! Weng! Crack! Ang mga buto ni Zhao Feng ay nagbitak sa isang tiyak na sandali, at ang mga eskarlate gintong linya ay nagsimulang lumaki at naglabas ng liwanag sa kanyang balat. Ho! Sa isang iglap, ang mga buto at katawan ni Zhao Feng ay biglang tumangkad, at tila siya ay naging isang tunay na higanti. Sa laki, nalampasan na niya ang mga normal na tao. Weng! Isang malabong eskarlate gintong patong ng kidlat ang kumikislap sa paligid ni Zhao Feng, at nag-radiate siya ng hindi nakikitang puwersa. Boom! 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 Agad na naging itim ang lupa sa paligid ni Zhao Feng. Sa kabutihang palad, ang lahat ng ito ay nasa loob ng kanyang Misty Spatial World, kung hindi ay nawasak ang kanyang tirahan sa totoong mundo. Weng! Ang layer ng golden red light sa paligid ni Zhao Feng ay naging mas maliwanag at halos nagkatotoo. Sa wakas, ang eskarlate gintong liwanag na ito ay namuo sa katawan ni Zhao Feng. Ika-6 na antas ng Sacred Lightning Body. Lumitaw ang saya sa mukha ni Zhao Feng. King of Gods, Kabanata 1020. Pag-atake ng hindi tao. Ika-6 na antas ng Sacred Lightning Body. Lumitaw ang saya sa mukha ni Zhao Feng. Makalipas ang ilang paghinga, huminahon si Zhao Feng, at bumalik sa normal ang laki ng kanyang katawan. Mabilis ding nawala ang kidlat sa kanyang katawan. Matapos makapasok ang kanyang Sacred Lightning Body sa ika-6 na antas, magagawa ni Zhao Feng na labanan ang mga normal na Sacred Lords nang hindi ginagamit ang kanyang Eye Bloodline o True Yuan. Kung nilinang niya ang anday ang Sacred Lightning Body hanggang sa huling yugto, ang kanyang kapangyarihan, depensa, at bilis ng pagbawi ay walang kahinaan. Matapos maabot ng kanyang Golden Cone Sacred Lightning Body ang ika-6 na antas, maaari na rin niyang simulan ang paglinang ng mga lihim na diskarte tulad ng Sky-Destroying Sacred Lightning Palm at Physical Force Lightning Domain. Sky-Destroying Sacred Lightning Palm, mas malakas pa sa Sacred Lightning Dominating Punch, napakapangwasak, at sinalungat ang kapangyarihan ng mga domain at Little Worlds. Physical Force Lightning Domain. Sa pamamagitan ng pag-asa sa paggamit ng Wind Lightning True Yuan at pisikal na puwersa para makabuo ng domain ng kidlat,
maaari nitong mahigpit na paghigpitin ang kaaway at i-buff ang lightning domain ni Zhao Fang. Ang physical force lightning domain ay katulad ng isang domain o little world. Sa sandaling nilinang niya ito ay kapareho ng pagkakaroon ng isa pang domain. Higit pa rito, ayon sa alam ni Zhao Fang, natugunan na niya ngayon ang mga kinakailangan upang linangin ang rebirth from blood, ngunit ang Golden Kun Sacred Lightning Body ay walang cultivation technique para dito. Lilinangin ko muna ang Sky-Destroying Sacred Lightning Palm, pagkatapos. Plano ni Zhao Fang. Bagamat na-cultivate niya ang Sacred Lightning Dominating Punch sa maximum, hindi nito kayang gumawa ng labis na pinsala sa Sacred Bodies of Sacred Lords. Kung makikilala ni Zhao Fang ang isang Sacred Lord na dalubhasa sa pagpapalakas ng katawan, ang kanyang Sacred Lightning Dominating Punch ay talagang walang magagawa. Siyempre, ang mga kinakailangan para sa Sky-Destroying Sacred Lightning Palm ay mas mataas kaysa sa Sacred Lightning Dominating Punch. Ang Sky-Destroying Sacred Lightning Palm ay nakatuon sa salitang sirain. Para sirain ang lahat. Kung mas malaki ang target, mas epektibo ito. Ang Sky-Destroying Sacred Lightning Palm ay gumana ng maayos sa Fire of Wind Lightning, at maaari itong sirain hanggat maaari. Pinigilan ni Zhao Fang ang kanyang Sacred Lightning Body at nagsimulang magsanay ng Sky-Destroying Sacred Lightning Palm. Boom! Weng! Weng! Itinulak ni Zhao Fang palabas, at isang malaking gininto ang pulang palad na may hindi mabilang na mga arco ng kidlat ang bumaril, na nagpayanig sa hangin. Bilang may-ari ng Misty Spatial World, mararamdaman ni Zhao Fang ang anumang pagbabago sa Little World na ito. Ito ay talagang lubhang mapanire sa mga domain. Natigilan si Zhao Fang. Ang palm technique na ito ay lubhang mapanire laban sa mga domain, Little Worlds, at kahit Sacred Bodies of Sacred Lords sa ilang lawak. Weng! Shu! Shu! Hindi nang ahas si Zhao Fang na sanayin ang kasanayang ito ng buong lakas kung hindi ay masisira nito ang Little World sa loob ng Misty Spatial World. Habang sinasanay ang Sky-Destroying Sacred Lightning Palm, si Zhao Fang ay nakikibagay din sa ika-6 na antas ng Sacred Lightning Body. Sa panahong ito, ang tatlong miyembro ng Ji Family at Tai Handling ay dumating, ngunit hindi nila siya inistorbo matapos makita na siya ay nag-iisa. Ang Zhao Fang na ito ay marunong lamang magtanim. Tinadyakan ni Tai Handling ang kanyang paa sa labas ng tirahan ni Zhao Fang at iniwang nagngangalit. Si Zhao Fang ay nalilinang mula pa noong umalis siya sa Ling Province at nalilinang pa rin pagkarating niya. Hindi ito nagbigay sa kanya ng pagkakataon na simulan ang pakikipag-ugnayan kay Zhao Fang. Sa araw na ito, naramdaman ni Zhao Fang ang pag-akyat ng intent sa labas ng kanyang tirahan at lumabas sa Misty Spatial World. Senior Zhao, may pagtitipon tayo. Agad na sabi ni Ji Tianming. Ang pag-istorbo sa iba habang sila ay nasa pag-iisa ay isang napakadelikadong aksyon, ngunit ang sitwasyon ay apurahan. Anong nangyari? Tumigil sandali si Zhao Fang. Naalala niya ang sinabi ng Ninth Prince na siya ay magtuturo ng ilang mga sundalo mula sa ibang mga lugar, at sila ay mula sa mga puwersang sumuporta sa kanya. Ayon sa alam ni Zhao Fang, ang mga miyembro ng Ocean Smoke Pavilion ay nasa Lan Province din. Ito ay isang magandang balita. Kahit papaano maprotektahan ni Zhao Fang ang mga miyembro ng kanyang sariling puwersa. Gayunpaman, 3 araw na lamang ang lumipas mula nang pumasok siya sa pag-iisa. Ang pagdidirekta sa tropa ay hindi dapat nangyari ng ganoon kabilis. Ang kalaban ay umaatake. Lumitaw sa mga mata ni Ji Tianming ang pananabik at pagiging solemna. Oh, ngumiti si Zhao Fang. 100,000 milya ang layo mula sa Jabao City ay ang Mondragon City, na pinamunuan ng mga hindi tao. Bagamat ang kabuuang lakas ng Mondragon City ay mas malakas kaysa sa Jabao City, ang mga hindi tao ay walang nagawa sa ngayon at nasa isang defensive na estado. Ayon sa Intel, ang lugar kung saan nakatalaga ang Ninth Prince ay nasira ng husto ng mga hindi tao, at ang Mondragon City ay isang loner sa bakuran ng kaaway. Sa makatuwid, kailangang maghintay ng Mondragon City na magtipon ang iba pang hindi tao sa malapit bago nila may palabas ang kanilang pag-atake. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng 2 Sacred Lord ang Mondragon City. Mula rito, makikita kung gaano kahirap ang gawaing ibinigay sa Ninth Prince. Gayunpaman, magandang balita ito para kay Zhao Fang. Ang 2 hindi tao na Sacred Lords ay katumbas ng 40,000 puntos ng digmaan. Napangiti si Zhao Fang. Ang One Great Origin Core Realm ay 10 puntos ng digmaan,
ang isang king ay 100, ang isang emperor ay 1,000, habang ang Sacred Lords ay nagkakahalaga ng 20,000 bawat isa. Higit pa rito, mayroon lamang isang limitadong bilang ng mga Sacred Lords sa parehong Lord Dynasties. Napakabihirang para sa isang lungsod na magkaroon ng 2 Sacred Lords. Ang lakas ng mga Sacred Lord na ito ay medyo mahina kaysa Sacred Lord 10,000 Lightning, Sacred Lord Black Demon, at kasama mula sa Crown Prince Trial. Noong nakaraan, ang mga tropa sa loob ng Moondragon City ay mas malakas kaysa sa amin, ngunit hindi sila umatake. Mukhang alam ng mga hindi tao na lumipat ng general ang Jabao City. Tinalakay ang True Spirit Realm Cultivators sa likod na linya sa loob ng Jabao City. Ang Ninth Prince ay kasama ng mga kapitan sa mga pader ng lungsod. Hindi mabilang na mga di-tao na sundalo ang nasa labas ng Jabao City at naglabas ng masamang hangarin sa labanan. Kamahalan, ano ang dapat nating gawin? Isang 2-star na kapitan ang may solemn na ekspresyon. Tiyak na alam ng mga hindi tao ng Moondragon City na umalis na ang nag-iisang Sacred Lord ng Jabao City. Kung wala ang kapangyarihang labanan ng isang banal na Panginoon, ang Jabao City ay nasa matinding kahirapan, ngunit kung hindi sila bibigyan ng general ng utos na umatras at sila ay umalis sa kanilang sariling kagustuhan, sila ay maituturing na mga desyerto. Gamitin ang depensa bilang opensa. Sabi ng Ninth Prince sa tiyak na tono. Habang ang iba ay nag-iisip na ang Jabao City ay walang anumang Sacred Lord battle power present, ang Ninth Prince at ang mga miyembro ng G family ay alam na si Zhao Feng ay hindi mas mahina kaysa sa mga normal na Sacred Lords. Mas madaling magdepensa kaysa umatake. Kahit na sa tulong ni Zhao Feng, ang Ninth Prince ay walang gaanong pag-asa na masakop ang Moondragon City. Ngayong ang mga puwersa ng Moondragon City ay umaatake sa halip, pinasaya nito ang Ninth Prince at Old Ying. Zhao Feng, huwag mong ihayag ang iyong lakas. Nagmensahe si Old Ying at ang Ninth Prince kay Zhao Feng. Sa sandaling ito, ayaw pa nilang ibunyag ang kanilang nakatagong card, si Zhao Feng. Magtatanggol muna sila at unti-unting hihina ang lakas ng mga hindi tao. Kapag tama na ang oras, sasabak sila at ganap na sakupin ang Moondragon City sa isang iglap. Tumanggaw si Zhao Feng. Kasabay nito, nakilala niya ang 2 Sacred Lords ng Moondragon City. Sila ay Sacred Lord Raging Force ng Crocodile Human Race at Sacred Lord Dark Shadow ng Scorpion Man Race. Sa gitna ng dalawa, ang Sacred Lord Dark Shadow ang general ng kalaban. Gamitin ang depensa bilang opensa. Halos mahulog ang mga kapitan mula sa pader ng lungsod matapos marinig ang sinabi ng Ninth Prince. Sila ang dehado at halatang nakatutok sa depensa, pero saan ba nanggaling ang opensa? Napabuntong hininga ang maraming kapitan. Masyado pang bata ang Crown Prince at hindi man lang alam ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan niya at ng kaaway. Malamang na matalo nila ang lungsod sa labanang ito. Lady Handling, aasa kami sa laban na ito. Sabi sa kanya ng isang kapitan sa tabi ni Tai Handling. Si Tai Handling ay may kapangyarihang labanan ng isang quasi-sacred lord, at sa tulong ng ilang iba pa, dapat niyang mapigil ang isang sacred lord. Zhao Feng, tingnan natin kung sino ang makakakuha ng mas maraming puntos ng digmaan sa pagkakataong ito. Binaliwala ni Tai Handling ang sinabi ng kapitan at tumingin kay Zhao Feng habang kumikislap ang maliwanag na ilaw sa kanyang mga mata. Naging pangit ang ekspresyon ng kapitan, ngunit wala siyang lakas ng loob na magsalita. Ang tanging magagawa niya ay sumulyap kay Zhao Feng nang may pang-aalipusta at malamig na tumawa sa kanyang puso. Ang mga eksperto na nagbabantay sa hilagang kanlurang rehiyon laban sa mga hindi tao ay walang masyadong alam tungkol sa iba pang Panginoong dinastiya, kaya iilan lang ang nakakaalam tungkol sa pagganap ni Zhao Feng sa paglilitis ng Crown Prince. Oo naman. Simpleng sagot ni Zhao Feng. Sa pagkakataong ito, hindi na ako magiging madali. Isang kaakit-akit ng ngiti ang ipinakita ni Tai Handling. Bagamat natalo siya sa spar nila noon, naniniwala siya na, sa totoong laban, ang matatalo ay si Zhao Feng. Oras na para ipakita niya ang sarili sa harap ni Zhao Feng. Boom! Ang mga tropa ng kaaway sa unahan ay biglang nagsimulang kumilos. Atake Jabao City at putulin ang mga tao sa loob. Umungal ang isang malaking hindi tao na lalaki na nababalutan ng dark green scaly armor. Ang hindi tao na ito ay isa sa mga Sacred Lords of Moondragon City, ang Sacred Lord Raging Force. Patayin!
Walang limitasyong hindi tao na mga sundalo at mga kapitan na sinisingil ng galit at uhaw sa dugo tulad ng isang pulutong ng mga itim na ulap. Hahaha, naisip mo ba talaga na hindi ako sisalakay sa Davao City? Inalis mo ang isang Sacred Lord General at naglagay ng quasi-Sacred Lord General sa halip. Hindi napigilan ng Sacred Lord Region Force na tumawa. Bagamat ang kanilang pangunahing gawain ay bantayan lamang ang Mondragon City at hintayin ang iba pang hindi tao, kinuha ng Davao City ang kanilang nag-iisang Sacred Lord. Pagkatapos niyang iulat ito at ng Sacred Lord Dark Shadow sa Upper Echelon, nagpunta sila sa Opens Iba. Dahil maaaring may ilang panganib sa aktwal na pagsakop sa teritoryo, ang layunin ng pag-atake sa pagkakataong ito ay para lamang patayin ang lahat ng mga eksperto sa loob ng Davao City. Ipagtanggol. Ang mga kapitan mula sa panig ng Davao City ay lumipad lahat. Nagbigay daan ito sa kanila na pigilan ang mga kapitan ng kaaway at idirekta ang sarili nilang mga tropa. Lumipad si Zhao Feng kasama ng Emperor Ghost Scales at ng kumpanya. Boom! Ding! Bam! Ang mga hindi tao ay sumulong na parang isang mapanglo na hayop at sumugod patungo sa mga linya ng depensa ng lungsod ng Davao. Ang mga kapitan at sundalo ng Davao City ay sinubukan ang kanilang makakaya upang ipagtanggol at makipagsagupaan laban sa mga hindi tao. Sa sandaling magkasagupaan sila, mayroong lahat ng uri ng yelo, apoy, tubig, at kidlat na pumapatok sa kalangitan. Munting bata, nagawa mong maging emperor sa murang edad. Dapat ay isang henyo ka mula sa isang malaking pamilya. Sa kasamaang palad, hindi ka dapat pumunta sa larangan ng digmaan. Isang ahas na nakasuot ng maitim na pulang scaly armor ang humahagalpak sa tawa. Walang sinabi si Zhao Feng. Pinigilan lang niya ang kanyang Sacred Lightning Body sa 50% ng kanyang buong kapangyarihan. Sa iba, nasa level lang siya ng isang Emperor. Sacred Lightning Dominating Punch. Sinuntok ni Zhao Feng, at ang mga metal na bundok ay durog patungo sa ahas. Napakalalim ng fist intent ng brat na ito. Nang Snakeman na nakasuot ng dark scaly red armor ay may mabangis na ekspresyon. Wala siyang kalamangan laban kay Zhao Feng. Sa halip, nadama niyang muling sinanay ng kabataang ito, at hindi niya nagamit ang kanyang buong kapangyarihan. Ang langit sa di kalayuan ay biglang nagdilim, at isang mabangis na aura ang lumitaw. Hahaha, sinong taga Davao City ang naglakas loob na labanan ako? Ang Sacred Lord Region Force ay nakatayo sa mga ulap at nakatingin sa Davao City. Umalis na ang Sacred Lord na orihinal na nagbabantay sa lugar na ito, kaya talagang gusto niyang malaman kung sino mula sa Davao City ang makakalaban sa kanya. Sumama ka sa akin. Umalis si Tai Handling sa sandaling ito, at nagsimulang masunog ang kanyang bloodline. Siya ay tulad ng isang liwanag ng pagkahumaling sa larangan ng digmaan. Nang makitang napakabangis ni Tai Handling, nagpakawala ng hininga ang mga kapitan mula sa Davao City. 2 3 star na kapitan ang umakyat sa langit at hinamon ang Sacred Lord kasama si Tai Handling.